Nagsimula ang kwento sa bundok Pauzo, sa isang batang lalaki na may buntot ng unggoy na nagngangalang Son Goku. Siya ay natagpuan ng isang martial artist na si Gohan at inampun bilang kanyang apo. Sinanay siya ni Gohan upang maging isang malakas na mandirigma. Si Goku ay mag-isa na ngayon, matapos mamatay ang kanyang lolo, at binabantayan ng kanyang Dragon Ball na ibinigay sa kanya bago pumanaw si Gohan. Habang naghahanap ng makakain, nagalit niya ang isang saber-tooth cat at pinahabol niya ito hanggang sa gilid ng bangin para mahulog ito sa ilog. Habang nasa ilog, naghubad si Goku upang ilagay ang kanyang buntot sa tubig bilang pain para makahuli ng isda. Hindi nagtagal, isang dambuhalang isda ang tumalon mula sa tubig. Walang takot itong iniwasan ni Goku at pinatay sa isang malakas na sipa. Habang pauwi dala ang patay na isda, nasagasaan siya ng isang dalagitang nagngangalang Bulma na sakay ng kanyang kotse. Hindi pa nakakakita ng kotse si Goku kaya inatake niya ito, iniisip niya na isa itong halimaw, gamit ang kanyang lakas, binuhat niya ang kotse at ibinato sa malayo. Bilang depensa, naglabas si Bulma ng baril at direktang pinutukan si Goku sa ulo, ngunit dahil sa sobrang lakas at pagiging bulletproof, bahagyang kirot lang ang naramdaman niya. Matapos muntik mapatay ni Bulma, susugurin na sana siya ni Goku ngunit huminto siya nang ipakita ni Bulma na isa siyang babaeng tao at hindi isang halimaw. Huminto si Goku at natuklasan na iba pala siya. Palaging sinasabi kay Goku ng kanyang lolo na maging mabait sa mga babae, kaya sinamahan niya si Bulma sa kanyang bahay para maghapunan. Pagdating doon, nakita ni Bulma ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang Dragon Ball. Bigla itong inagaw ni Goku mula kay Bulma, sinasabing ito ay sa kanyang lolo. Ipinakita ni Bulma kay Goku ang kanyang 2 Dragon Ball at sinabi sa kanya na may 7 Dragon Ball sa kabuuan, at nakakalat sila sa buong mundo. Ipinaliwanag niya na kapag nakolekta na ang lahat, pinapayagan ng may-ari na makatanggap ng isang kahilingan. Sa kaso ni Bulma, ang hiling niya ay magkaroon ng perpektong boyfriend, ngunit matigas na tumanggi si Goku na ibigay ang natatanging alaala ng kanyang lolo. Sa ibang lugar, 2 kakaibang nilalang na nagngangalang Shu at Mai, na pinamumunuan ng isang maliit na asul na nilalang na si Emperor Pilaf, ay nakahanap ng isang Dragon Ball sa isang dungeon. Hinahanap nila ito upang mapagharian ang mundo. Nagalit si Pilaf nang sabihin ni Mai na kailangan nilang kolektahin ang lahat ng 7 upang mapalabas ang walang hanggang dragon na si Shenron. Balik sa bahay ni Goku, pumayag si Goku na samahan si Bulma sa kanyang paglalakbay upang kolektahin ang mga Dragon Ball. Ipinaliwanag niya kay Goku na kaya niyang matukoy ang mga ito gamit ang kanyang Dragon Radar. Ginamit niya ang kanyang mga capsule para maglabas ng motorsiklo na ikinagulat ni Goku, iniisip na gumagamit si Bulma ng pangkukulam. Umalis na ang dalawa para hanapin ang pinakamalapit na Dragon Ball. Sa daan, huminto si Bulma sandali, matapos dumaan sa isang matarik na burol. Bago siya makaalis, isang nakakatakot na pterodactyl ang damagit sa kanya, itinali nito si Goku at lumipad palayo. Kalaunan ay naghinala si Goku sa tunay na intensyon ng halimaw at nagpa siyang iligtas si Bulma, kinuha niya ang manibela ng motorsiklo at minaneho ito paakyat sa burol at sa himpapawid. Inilabas niya ang kanyang power pole na dala niya sa kanyang likuran, at inutusan itong humaba. Agad niyang natalo ang pterodactyl sa pamamagitan ng paghampas sa ulo nito, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Ligtas na bumagsak si Goku sa lupa at ginamit ang kanyang power pole upang isabit si Bulma sa gilid ng bangin. Kaso natakot ng husto si Bulma kaya napaihi siya sa kanyang pantalon. Muling umalis ang dalawa upang ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran sa paghahanap ng mga Dragon Ball. Matapos ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, nagkampo sina Goku at Bulma malapit sa Skull Valley. Habang inaakala ni Goku na matutulog sila sa isang tent, naglabas si Bulma ng isang capsule at nagpalabas ng isang bahay, na inakala ni Goku na isang dambuhalang halimaw. Nalito rin siya sa maraming bagay sa loob nito tulad ng mga ilaw at ng TV. Napansin ni Bulma na mabaho si Goku, kaya pinilit niya itong maligo. Habang pinapaliguan siya, natuklasan niya na ang buntot ni Goku ay totoo at bahagi ng kanyang katawan, at kontrolado niya ito dahil nagagamit niya itong pangkuskus sa kanyang likod. Pagkatapos niyang maligo, namangha si Bulma sa kanyang buntot, iniisip kung lahat ba ng lalaki ay may buntot at tinatago lang ito, ngunit binanggit ni Goku na ang kanyang lolo Gohan ay walang buntot. Nagpasya si Bulma na mag-relax sa isang bubble bath ngunit nasira ito nang biglang pumasok si Goku at nagkomento na tutulungan siya dahil wala siyang buntot na magagamit. Nagalit si Bulma at pinagbabato si Goku ng mga bote ng shampoo at iba pang bagay habang tumatakbo ito palabas. Samantala, si Emperor Pilaf ay nagpapakasaya sa kanyang malaking hapunan at pinahirapan niya si Shu dahil sa narinig nito ang kanyang pag-utot. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mai tungkol sa isang kislap sa Skull Valley na posibleng isa na namang Dragon Ball. Ipinadala ni Emperor Pilaf sina Shu at Mai upang imbestigahan ang sitwasyon. Dahil hindi nagustuhan ng pagkain na mayroon si Bulma, nagpa siya si Goku na maghanap ng sarili niyang makakain.
Napadpad siya sa mismong lambak kung saan nagpapatrolya sina Shu at Mai. Biglang napagtanto ni Shu at Mai na ang kislap ay ang mga mata pala ng lahat ng lobo na naninirahan sa lambak na iyon. Buti na lang ay naghahanap pa rin si Goku ng hapunan kaya hindi sinasadyang nailigtas sila nito mula sa mga lobo. Kaso inakala ni Goku na isang malaking ibon ng kanilang eroplano kaya pinabagsak niya rin ito. Sa huli, nakapagdala si Goku ng isang binalatang lobo at isang alupihan pabalik kay Bulma, na sinigawan na naman siya dahil sa pagdadala ng nakakadiri na bagay. Kaya, kinain na lang ito ni Goku sa labas. Pagkatapos, habang nagsisipilyo si Bulma, tinanong niya si Goku tungkol sa kanyang ina at ama. Sumagot si Goku na hindi niya alam ang tungkol sa kanila, sinabing natagpuan siya ng kanyang lolo noong sanggol pa siya ng mag-isa at nagpas siyang iuwi siya. Nakatulog si Goku habang kinakausap pa siya ni Bulma na ikinagalit nito. Kinaumagahan, unang nagising si Goku at nagpas siyang humiga sa kandungan ni Bulma. Nang mapagtanto niyang wala siyang makapangumbok, tinanggal niya ang panty ni Bulma at sumigaw na wala siyang bayag. Nagising si Bulma, hindi nauunawaan ang ibig niyang sabihin, at inakalang may nagnakaw ng mga Dragon Ball. Habang naiinip si Goku sa panonood sa kanyang pagsusuklay, lumabas siya para mag-ensayo nang makatagpo siya ng isang kakaibang bisita, isang pagong. Sinabi ng pagong na nawala siya mula sa kanyang master, na nakatira sa dalampasigan. Binigyan siya ni Bulma ng tubig alat para makatagal, at nag-alok si Goku na ihatid siya pauwi, ngunit sinabi ni Bulma na ang dalampasigan ay 100 milya ang layo sa kanilang ruta. Tila hindi ito inalintana ni Goku at nagsimulang tumakbo sa kalsada habang pasa ng pagong sa kanyang likod. Dahil takot magpatuloy ng mag-isa, sinundan ni Bulma si Goku sakay ng motorsiklo. Habang papunta sa beach kasama si Turtle, nakasalubong ni Goku at Bulma ang isang magnanakaw na oso na gustong kainin si Turtle. Tumanggi si Goku at nagkaroon ng kanyang unang tunay na laban, madaling natalo ang oso sa pamamagitan ng malakas na pagpalo sa ulo nito sa loob lang ng ilang segundo, na nagpapatunay na masyado siyang mabilis at malakas para dito. Pagdating nila sa beach di nagtagal, nagpaalam si Goku kay Turtle at pinakawalan ito sa dagat. Sinabi ni Turtle na maghintay sila dahil may ibibigay siyang regalo. Samantala, nakatanggap ng tawag si Emperor Pilaf na may tinatagong Dragon Ball si Master Buten. Dahil dito, nagdesisyon si Emperor Pilaf na pumunta sa Kami House. Sa beach, bumalik si Turtle kasama ang kanyang master, ang Turtle Hermit na si Master Buten, at ipinakilala ito kina Bulma at Goku. Nais ni Master Buten na bigyan ng regalo si Goku, kaya ibinigay niya ang mahiwagang Kinton Cloud, isang ulap na kayang lumipad kahit saan, pero tanging ang mga may busilak na puso lamang ang makakasakay. Sinubukang ipakita ni Master Buten kung paano ito gamitin ngunit tumagos lang siya dito. Pero si Goku ay matagumpay na nakasakay dito ng walang kahirap-hirap. Samantala, nakarating na ang grupo ni Pilaf sa Kami House at galit na sinubukang buksan ni Pilaf ang pinto gamit ang isang susi, ngunit hindi ito gumana. Prangkang sinabi ni Mai na mayroon namang bintanang bukas. Sa beach, habang nagpapakasaya si Goku sa pagsakay sa Kinton Cloud, humingi rin ng premyo si Bulma kay Buten, sa kabila ng komento ni Turtle na si Goku lang ang tumulong sa kanya. Hiniling ni Master Buten na ipakita ni Bulma ang kanyang panty, na labis nitong ikinagulat. Matapos pag-isipan, pumayag si Bulma na gawin ito. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, tinanggal ni Goku ang kanyang panty kaninang umaga, at di sinasadyang nailantad niya ang kanyang mani kay Master Buten, na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong nito. Pagkatapos nun, habang nag-iisip si Master Buten ng ibibigay kay Bulma, napansin ni Bulma ang Dragon Ball na nakasabit sa leeg ni Master Buten at hiningi ito. Masayang ibinigay ni Buten ang Dragon Ball na walang kaalam-alam sa tunay na kapangyarihan nito, at masayang nakuha ni Bulma ang kanyang ika-4 na Dragon Ball, na hindi pa rin alam kung ano ba talaga ang ginawa niya para makuha ito. Nakabalik na sina Goku at Bulma sa capsule house nang matuklasan ni Bulma na wala siyang suot na panty na kanyang ikinagimbal. Umamin si Goku na siya ang kumuha nito at galit na galit siyang pinagbabaril ni Bulma gamit ang isang machine gun habang sinisigawan, matapos mapagtanto na higit pa sa panty ang naipakita niya sa matandang manyak. Balik sa Kami House, hindi nila makita ang Dragon Ball kaya tinakot ni Emperor Pilaf ang isang buwaya gamit ang isang patalim para tanungin kung nasaan si Master Buten. Sakto namang dumating si Master Buten at nakita ang kaguluhan. Sinigawan ni Emperor Pilaf si Master Buten, tinatanong kung nasaan ang kanyang Dragon Ball. Nagkibit balikat lang si Master Buten, sinabing ibinigay niya ito sa magandang babae na nasa beach kanina. Nagmamadaling sumakay sina Emperor Pilaf sa kanilang sasakyan, pinakiusapan si Master Buten na itulak ito palayo sa dalampasigan para sa kanila. Sumunod si Master Buten pero hindi niya sinasadyang nabutasan ang gilid ng sasakyan, kaya nang magsimula na itong umarangkada ay mabilis itong pinasok ng tubig.
Balik kina Goku, iminungkahi ni Bulma na pareho silang sumakay sa Kinton Cloud, ngunit ipinaalala ni Goku na kailangan ay busilak ang kanyang puso. Sinubukan pa rin ni Bulma na tumalon dito, ngunit sumubsob lang siya. Habang nasa daan, hindi mapigilang mainggit ni Bulma kay Goku dahil mas mabilis pa ang Kinton Cloud kaysa sa kanyang motor. Samantala, tuluyan ng lumubog ang sinasakyan ni na Emperor Pilaf sa ilalim ng dagat. Nagpatuloy sina Goku at Bulma sa kanilang paghahanap ng mga Dragon Ball, at naiinis pa rin si Bulma dahil sa inggit na hindi siya makasakay sa Kinton Cloud. Saglit siyang nawala sa focus sa daan at nahulog mula sa kanyang motorsiklo sa isang napakatarik na burol, na naging sanhi ng pagkabitaw niya ng isa sa mga Dragon Ball at siya'y napaiyak. Lumapit si Goku para tingnan siya, at biglang nagliwanag ang Dragon Ball. Tumingin silang dalawa sa unahan at nakita nila ang Arrow Village. Nagpa siya si Goku na maghanap ng Dragon Ball doon. Pumasok silang dalawa sa baryo, ngunit wala silang nakitang tao. Akala ni Bulma ay isa itong ghost town, ngunit pakiramdam ni Goku ay may mga tao roon. Pinuntahan ni Goku ang bahay ng Sherman Priest, ngunit nakalak ang pintuan, kaya sinuntok niya ito para mabuksan. Pagpasok niya, isang mabigat na palako lang bumagsak sa kanyang ulo, na nag-iwan lang ng maliit na bukol. Sinabihan siya ng Sherman Priest na huwag kunin ang kanyang anak na babae, ngunit ipinaliwanag ni Goku na hindi siya ang taong inaakala nito. Ikinwento ng Sherman Priest kina Goku at Bulma na may isang halimaw na nagpapalit anyo na nagngangalang Ulang na kumukuha ng mga dalagang anak ng mga taga-baryo, at balak nitong kunin ang kanyang anak na si Pokawatha. Tinanong ni Bulma kung nakakita na siya ng Dragon Ball at ipinakita ang isa sa mga dala niya. Nang mga oras na iyon, napagtanto ng mga taga-baryo na wala si Ulang sa paligid, at lahat sila ay nagtipon sa harap ng pinto ng Sherman Priest. Isang matandang babae, si Grandma Pauzo, ang nagpakita kay Bulma ng 6-star Dragon Ball, at hiningi ito ni Goku. Tumanggi ang babae, sinabing ipinamana pa ito mula sa mga nakaraang henerasyon. Nagtanong si Bulma kung maaari nilang makuha ito kapag natalo nila ni Goku si Ulang at naibalik ang mga babae. Sinabi ng mga taga-baryo na hindi kayang talunin si Ulang, ngunit nakaisip si Bulma ng plano. Nagbihis si Goku na parang si Pokawatha at naghintay sa labas ng baryo. Dumating si Ulang sa anyo ng isang demonyo na nakataksido at may mga bulaklak. Hiniling ni Ulang na pakasalan siya ni Pokawatha, ngunit si Goku na nagpapanggap ay hindi sumasagot at iniisip na kailangan na talaga niyang pumunta sa banyo. Nagpalit si Ulang sa anyo ng isang gwapong lalaki, at si Bulma na nanonood mula sa loob ay naakit sa bagong anyo ni Ulang. Si Ulang, na agad nagkagusto kay Bulma, ay nag-isip kung si Bulma ba o si Pokawatha ang kukunin niya. Nang tingnan niyang muli si Pokawatha, napansin niyang umiihi si Goku nang nakatayo, at doon niya napagtanto na naloko siya. Muling nagpalit ng anyo si Ulang at naging isang malaking toro na nagsasalita ng Espanyol. Tinanggal ni Goku ang kanyang kasuotan at naghandang labanan si Ulang, ngunit tumakbo si Ulang sa huling sandali. Hinabol siya ni Goku, at paglabas niya ng tarangkahan, nakakita siya ng isang maliit na baboy. Sinabi ng baboy kay Goku na pumunta si Ulang sa kabilang panig ng bayan, at hinabol naman siya ni Goku. Pagkaalis ni Goku, ipinakita ng baboy ang kanyang sarili bilang si Ulang sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos mag-aral sa shape-shifting school, natuto si Ulang na magpalit-palit ng anyo, ngunit may isang kondisyon, maaari lamang siyang manatili sa isang anyo sa loob ng 5 minuto. Ipinaliwanag ni Ulang na kinailangan niyang takutin ang baryo dahil palagi siyang binabasted ng mga babae at kailangan niya ng mga girlfriend. Bumalik si Goku sa baryo, at sinabi sa baboy na hindi niya nahanap si Ulang. Ngayon, nag-anyong higanting metal na ninja si Ulang na may higanting chopsticks at isang malaking mangkok ng sopas, at sinabi kay Goku na kung tatakbo siya palayo, isasawsaw siya sa mainit na sopas. Sinabi ni Goku na hindi siya aalis, at aksidenteng naisawsaw ni Ulang ang kanyang daliri sa mainit na sopas at napaso. Mula sa likuran, isang batang lalaki na nagngangalang Johnny ang tumira ng tirador sa likod ng leeg ni Ulang, ngunit binuhat ito palayo ng kanyang ina bago pa makaganti si Ulang. Humarap muli si Ulang kay Goku na nagpaalala sa kanya na papatayin niya ito. Nagtanong si Ulang kung bakit iniisip ni Goku na mananalo siya at sinabi ni Goku na natuto siya ng karate mula sa kanyang lolo. Sinabi ni Ulang na kung talagang magaling si Goku sa karate, kaya niyang basagin ang 3 bricks gamit ang isang kamay. Binasag ni Goku ang mga ito gamit lang ang isang daliri. Biglang naging paniki si Ulang at lumipad palayo. Ipinaalala ni Bulma kay Goku na kailangan niyang hanapin ang mga nawawalang babae, kaya tinawag ni Goku ang kanyang Nimbus Cloud at hinabol si Ulang. Madaling nahabol ni Goku si Ulang, ngunit muli itong nagpalitan niyo at naging isang rocket. Sa gitna ng habulan, bumalik si Ulang sa kanyang normal na anyo dahil natapos na ang kanyang 5 minuto at bumagsak siya sa lupa. Tinali siya ni Goku at dinala pabalik sa baryo.
Humingi ng tawad si Ulang sa mga taga-baryo at dinala sila sa kanyang barong-barong, na sa katotohanan ay isang malaking mansyon. Ipinakita niya ang tatlong anak na babae, sina Sarah, Alexi at Little Flower. Bawat babae ay tila namumuhay sa luho at humihingi ng mga pabor kay Ulang, halata na inispoiled sila ni Ulang. Nagmakaawa si Ulang sa mga taga-baryo na kunin na ang kanilang mga anak dahil nakikita niya kung gaano sila kasakit sa ulo. Ibinigay ni Grandma Pauzo kina Goku at Bulma ang 6-star Dragon Ball. Sina Bulma, Goku at Ulang ay nasa isang bangka na tumatawid sa ilog. Napagpasyahan ni Bulma na si Ulang at ang kakayahan nitong mag-iba ng anyo ay magiging kapaki-pakinabang sa kanilang misyon. Nag-anyong isda si Ulang at tumalon palabas ng bangka nang marinig niyang ang susunod nilang pupuntahan ay ang Fire Mountain. Hinabol siya ni Goku, ngunit bago pa niya ito mahuli, inakit ni Bulma si Ulang pabalik sa bangka gamit ang isang pares ng kanyang panty. Pagbalik sa bangka, binigyan ni Bulma si Ulang ng isang bitamina at sinabing inumin niya ito dahil makabubuti raw ito sa kanya. Naubusan ng gasolina ang bangka, ngunit pinag-anyo ni Bulma si Ulang bilang sagwan para makarating sila sa Pampang. Pagdating sa Pampang, nalaman ni Bulma na nawawala ang kanyang mga dino cups at sinigawan si Ulang, inaakusahan niya itong nagnakaw. Patagong tumakas si Ulang, ngunit ginawa ni Bulma ang tunog na pigi, na nagdulot kay Ulang na biglang matae. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Bulma kay Ulang na ang bitamina na ibinigay niya ay isa palang tableta na magpaparamdam sa kanya na kailangang magbanyo sa tuwing may gagawa ng tunog na pigi. Pinaganyo ni Bulma si Ulang bilang motorsiklo, ngunit nang sakyan ito ni Bulma, natumba siya dahil hindi nagiging malakas si Ulang kapag nagbabago siya ng anyo. Sinabi rin ni Ulang na hindi rin ito magtatagal dahil 5 minuto lamang ang kaya niyang itagal sa isang anyo. Sa paglipas ng panahon, naglalakad na sila ngayon sa disyerto ng Diablo. Sa huli, nagtantrum si Bulma dahil hindi niya matiis ang paglalakad sa disyerto, sinasabing sanay siya sa luho ng kanyang mga kapsul, at kalaunan ay nahimatay siya dahil sa init. Sa di kalayuan, isang asul na pusa ang nag-e-espiya gamit ang teleskopyo sa ibabaw ng bato, sinasabihan ng isang lalaki na may mga biktima, at sinabi ng lalaki na matagal-tagal na rin mula noong huli silang makapangbiktima. Sumakay ang dalawa sa isang lumilipad na motor, ang Jet Squirrel, patungo kina Goku at Ulang. Nagpakilala ang lalaki bilang si Yamcha, ang bandido ng disyerto, at inutusan ng dalawa na kung gusto nilang makatakas sa disyertong iyon, kailangan nilang ibigay ang kanilang pera o mga kapsul. Nakilala naman ni Ulang ang pusa bilang si Puar, na nakasama niya sa Shapeshifting Academy, at naaalala ni Puar si Ulang bilang isang bully. Si Yamcha, na gustong pagnakawan sila, ay hinamon sila ng laban. Nagsimulang kalabanin ni Yamcha si Goku gamit ang kanyang espada at lumaban naman pabalik si Goku gamit ang kanyang power pole. Nang mapagtantong malakas si Goku, tinanong ni Yamcha kung siya ba ang apo ni Gohan, dahil siya lamang ang alam niyang nagmamay-ari ng tungkod na iyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, ginamit ni Yamcha ang kanyang malakas na atake, ang Wolf Fang Fist, na nagpatalsik kay Goku at tumama ito sa maraming bato. Natakot na natalo ang kanyang kaibigan, nag-anyong langaw si Ulang at sinubukang lumipad palayo, ngunit nag-anyong pamaspas ng langaw si Puar at tinamaan si Ulang, na nagpabalik sa dati nitong anyo at pumigil sa kanya. Aabutan na sana ni Ulang si Yamcha ng kapsul para iligtas ang sarili, ngunit lumabas si Goku mula sa mga guho at sinigawan si Yamcha. Nagpasya si Yamcha na pabagsakin si Goku gamit ang isa pang Wolf Fang Fist, ngunit bago pa niya muling matamaan si Goku, nagsimulang magising si Bulma at nakita siya ni Yamcha. Natigilan si Yamcha kay Bulma, natumba at nagmamadaling tumakas habang sinasabing babalik sila. Mabilis na nasunyapan ni Bulma si Yamcha at agad na umibig sa kanya. Habang nasa kanilang taguan, ipinaalala ni Yamcha kay Puar ang kanyang takot sa mga babae at sinabing gagantihan niya si Goku. Dahil gumagabi na, inilabas na ni Ulang ang kanyang nag-iisang capsule, isang double-decker na motorhome. Umakyat si Bulma para maligo at nagreklamo tungkol sa maruming kondisyon ng bus. Samantala sa labas ng van, muling ipinadala ni Emperor Pilaf sina Shu at Mai upang kunin ang mga Dragon Ball. Binalak ni Shu na maglagay ng bomba sa bus, ngunit aksidente itong dumikit sa kanyang kamay. Itinakda niya itong mamaya pa sumabog para magkaroon sila ng oras na matanggal ito. Pagkatapos nun ay dumating sina Yamcha at Puar. Sa may mesa, ipinaliwanag ni Goku kay Ulang kung para saan ang mga Dragon Ball. Habang nag-uusap ang dalawa, nagsimula ng maligo si Bulma. Lumapit sina Yamcha sa bus para mag-espiya, pero nang sumilip si Yamcha sa bintana ay nakita niya si Bulma na naliligo, na labis niyang ikinagulat. Lumipat sina Yamcha at Puar sa kabilang bahagi ng bus at narinig nila ang pag-uusap ni Goku tungkol sa mga Dragon Ball at sa kapangyarihan nitong tumupad ng mga kahilingan. Ngayong alam na niya ang kapangyarihan ng mga Dragon Ball, sinabi ni Yamcha na sa tulong ng mga ito ay hindi na siya matatakot pa sa mga babae.
Nagulat si Puar dito at tinanong si Yamcha kung bakit hindi na lang pera at kapangyarihan ang hilingin. Sinabi ni Yamcha na hindi siya tunay na interesado sa mga bagay na iyon at ang gusto niya ay hindi mabibili ng pera o kapangyarihan. Ang pinakagusto ni Yamcha sa buong mundo ay ang makapag-asawa o kahit makapag-date man lang ng babae, kaya idineklara niya na tiyak na mapapasa kanya ang mga Dragon Ball. Sa loob ng house wagon, sinabi ni Ulang kay Bulma na lalabhan niya ang mga damit mamaya, ngunit wala siyang maibibigay na maisusuot nito sa ngayon. Parehong binigyan ni Ulang ng inumin na may pampatulog sina Bulma at Goku, na pareho naman itong ininom. Bago umakyat para matulog, binalaan ni Bulma si Ulang na huwag pumasok sa kanyang kwarto. Samantala, hindi mapatigil ni Shu ang bomba at sobrang natatakot na ito. Balik sa loob ng bus, nang makatulog na si Goku ay dahan-dahang pumasok si Ulang sa silid tulugan kung saan natutulog si Bulma, upang nakawin hindi lamang ang mga Dragon Ball kundi pati na rin ang panty nito para sa kanyang sarili. Sumunod na pumasok sina Yamcha at Puar, na gusto rin ng mga bola para sa kanilang sarili. Inutusan ni Yamcha si Puar na mag-anyong nakakatawang bersyon ni Goku at akitin ang iba palabas ng bus. Narinig ni Ulang na paakyat si Puar na inakala niyang si Goku kaya ginaya niya si Bulma para hindi siya mahuli. Pinilit ni Puar si Ulang na lumabas ng bus at sinamantala ni Yamcha ang pagkakataon para nakawin ang mga Dragon Ball pero dibdib ni Bulma ang kanyang nadampot. Nang tanggalin ni Yamcha ang kumot ay tumambad sa kanya ang hubad na katawan ni Bulma. Nagmadaling bumalik si Puar nang marinig ang pagsigaw ni Yamcha at natagpuan niya itong nakatulala. Dahil dito ay hinatak na lamang ni Puar si Yamcha paalis sa lugar. Kinaumagahan, nagising si Bulma na nababalot ng kumot at humingi ng masusuot na damit. Sinabi ni Ulang kay Bulma na suotin na lamang niya ang tanging damit na mayroon siya sa house wagon na nasa itaas. Samantala, sa wakas ay naikabit rin ni na Shu at Mai ang bomba sa bus nang may isang oras pa bago ito sumabog. Balik sa loob ng bus, galit na galit si Bulma dahil ang damit ay isa palang Playboy Bunny outfit. Nagsimulang magmaneho si Ulang nang mapansin ni Goku ang isang kotseng pangdalawahan na sumusunod sa kanila. Ito ay walang iba kundi sina Yamcha at Puar na muling nagbabalik upang nakawin ang mga Dragon Ball. Pinatamaan ni Yamcha ng missile ang bus ni Goku at nasira ito. Tinutukan ni Yamcha ng baril si Goku at Ulang at hiningi ang mga Dragon Ball, pero tumanggi si Goku at sa halip ay sumugod. Nagsimulang kalabanin muli ni Goku si Yamcha at nagawa niya itong matanggalan ng ngipin. Sobrang nagalit si Yamcha at nagbanta kay Goku na babalik upang maghiganti. Pagkatapos nun, agad na pinuntahan ni Goku at Ulang si Bulma para kunin. Pag-alis ng grupo ni Goku, dumating sina Shu at Mai para kolektahin ang mga Dragon Ball, pero nagtataka ito kung bakit sumabog ng mas maaga ang bomba. Sa di kalayuan, habang naglalakad sina Goku dala si Bulma, nilapitan ito ni Yamcha at Puar para bigyan ng sasakyan na may nakatanim na tracker. Lumalabas na binabalak ni Yamcha na sundan ng grupo ni Goku hanggang sa makolekta nito ang lahat ng mga Dragon Ball, at sa kanila ito na nakawin. Samantala, sumabog ang nakatanim na bomba sa bus habang nasa loob sina Mai at Shu. Pagkatapos nun ay pinakita na nakasakay na ang grupo ni Goku sa kotse na ibinigay ni Yamcha. Sina Goku, Bulma at Ulang ay papunta sa Fire Mountain, kung saan ayon sa alamat ay nakatira ang nakakatakot na Ox King. Iniisip ni Bulma na nakakatawa ang alamat na ikinainis ni Ulang. Nagulat sina Bulma at Goku nang matuklasan na ang maliwanag na paglubog ng araw na kanilang hinahangaan ay ang Fire Mountain pala. Samantala, sina Yamcha at Puar ay patuloy na sumusunod kina Goku. Sa disyerto ng Diablo, natatakot sina Mai at Shu na bumalik kay Emperor Pilaf nang walang dalang Dragon Ball. Nangyari ang kanilang kinatatakutan nang pareho silang kuryentehin ni Pilaf, gayunpaman, kinarma si Pilaf dahil nakuryente rin ito. Habang sinasabi ni Yamcha at Puar na gusto nilang mapanood si Goku na madurog ng Ox King, isang batang babae na sumisigaw at tumatakbo palayo sa isang higanting dinosaur ang pumukaw sa kanilang atensyon. Habang gulat silang nanunood, pinutol ng batang babae ang ulo ng dinosaur gamit ang isang aparato sa kanyang helmet. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng laser mula sa kanyang helmet na tumunaw sa mga labi ng dinosaur. Nang batiin siya ni Yamcha, sinabi niyang hindi raw siya dapat makipag-usap sa mga estranghero at sinubukang tunawin din si Yamcha. Nagalit si Yamcha at pinabagsak ang babae sa lupa. Sa Fire Mountain, ginamit ni Goku ang Quinton Cloud upang marating ang kastilyo. Gayunpaman, masyadong malakas ang apoy, kaya nasunog ang buntot ni Goku at nahulog siya sa kalapit na lawa. Nakilala ni Bulma at Ulang ang Ox King na nag-akalang sinusubukan nilang nakawin ang kanyang kayamanan. Pagbalik ni Goku mula sa kanyang nabigong pagtatangka, sinimulan siyang subukang patayin ng Ox King. Sumakay si Goku sa Quinton Cloud at lumipad paikot sa Ox King na nagpahilo dito. Tinanong ng Ox King si Goku kung sino ang nagbigay sa kanya ng Quinton Cloud at nalaman ng Ox King na nakilala na ni Goku si Master Buten. Tinanong niya si Goku kung saan niya ito mahahanap dahil si Buten ay dating master ng Ox King.
Natanto rin ng Ox King na si Goku ay apo ni Lolo Gohan, isang taong napakalapit sa Ox King na parang magkapatid na sila. Hiniling ng Ox King kay Goku na kung maaari ay kunin niya ang Bancho fan mula kay Buten, dahil ito lamang ang tanging bagay na makakapag-apula ng apoy sa Fire Mountain. Pumayag si Goku at pagkatapos ay tinanong ang Ox King kung maaari niyang makuha ang Dragon Ball ng Ox King. Sinabi ng Ox King kay Goku na noong nakaraang araw ay pinapunta niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Chi-Chi upang kunin ang Bancho fan, ngunit ngayon ay nag-aalala siya para sa kanyang anak dahil hindi pa ito bumabalik. Sinabi ng Ox King na maaaring pakasalan ni Goku si Chi-Chi kung hahanapin niya ang Bancho fan at si Chi-Chi mismo. Sina Yamcha at Puar, na narinig ang buong pag-uusap, ay nagpanik nang ipakita ng Ox King kay Goku ang larawan ni Chi-Chi at napansin nila na ito ang parehong babae na binanata ni Yamcha kanina. Nagsimula silang mag-alala na baka napatay nila ito. Di nagtagal, bumalik sila sa lugar kung saan nila iniwan si Chi-Chi at nakita nila itong nakahiga pa rin sa lupa. Binuhat ni Yamcha si Chi-Chi at nakahinga siya ng maluwag nang makitang humihinga pa ito. Nagising si Chi-Chi at agad na naghandang atakihin si Yamcha. Sa pagkataranta, sinabi ni Yamcha kay Chi-Chi na isa siyang lihim na tagahanga nito at umiibig sa kanya. Biglang nakita ni Yamcha si Goku kaya tumakas siya kasama si Puar, habang si Chi-Chi ay abala sa pakikipag-usap sa sarili. Nakita ni Goku si Chi-Chi at ipinaalam sa kanya na dapat niya itong tulungang hanapin si Master Buten. Sumakay si Chi-Chi sa Flying Nimbus, ngunit sa proseso ay nahila niya ang buntot ni Goku. Ipinaalam ni Goku sa kanya na kapag may humila ng kanyang buntot ay nawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Narinig ni Yamcha si Goku at natuwa siyang malaman ang kahinaan nito. Habang lumilipad sina Goku at Chi-Chi sa disyerto, kinapa niya ang maselang bahagi ni Chi-Chi upang malaman kung babae ba ito o hindi, na syempre ay babae nga. Sa sobrang hiya at pagkabigla, itinulak ni Chi-Chi si Goku paalis sa Quinton Cloud, na nagresulta sa pagkahulog nito sa lupa at pagbangga ni Chi-Chi sa bato. Ang hindi alam ni Goku, umibig na si Chi-Chi sa kanya, sinasabi sa sarili na natutuwa siya dahil kakikilala lang niya sa isang gwapo. Pagkabalik sa Quinton Cloud at pagkaalis sa disyerto, huminto sina Goku at Chi-Chi at nagtanong ng direksyon sa isang dolphin. Dumating ang dalawa sa isla ni Buten at sinalubong sila ni Master Buten at ni Turtle. Sa wakas ay nakarating na sina Goku at Chi-Chi sa Kami House. Gayunpaman, medyo nag-aalinlangan si Chi-Chi kung si Master Buten nga ba talaga iyon, kaya ibinato niya ang talim ng kanyang helmet upang subukan kung kaya itong ilaga ng matanda. Naramdaman ni Buten ang atake ngunit hindi siya nakaiwas. Habang pinapagalitan siya ni Chi-Chi, inilabas ng Turtle Hermit ang kanyang Hermit Club card bilang patunay. Humingi ng paumanhin si Chi-Chi at binunot ang talim mula sa noo ni Master Buten. Pagkatapos ay kinausap ni Master Buten si Goku ng palihim at sinabing ipapagamit niya sa kanila ang Bancho fan kung iaayos siya ni Goku ng isang date kasama si Bulma. Pumayag si Goku at binanggit din ng Master na huwag sasabihin kay Chi-Chi ang tungkol sa kasunduan. Habang hinahanap ang Bancho fan, nabanggit ni Turtle na huling ginamit ito ni Master Buten bilang isang placemat. Sinabi ng ermitanyo na itinapon niya na ito dahil naging malagkit ito mula sa natapong juice. Nagpasya si Master Buten na siya na mismo ang pupunta sa Fire Mountain upang apulahin ang apoy. Matapos tawagin si Baby Gamera, ang tatlo ay umalis na. Pagdating sa Fire Mountain, nagmamadaling sumalubong si Ox King sa kanyang dating master, at si Master Buten ay agad na bumagsak sa lupa dahil nahilo siya sa ikot sa biyahe. Matapos pagsabihan si Ox King sa pagpatay ng mga tao dahil sa kanyang kayamanan sa kastilyo, ang dambuhalang higante ay nagmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Samantala, dinala ni Master Buten sina Goku at Bulma sa gilid at ipinaliwanag ang kasunduan nila ni Goku. Sa una ay nagalit ng husto si Bulma, ngunit nang sinabi ni Master Buten na nasa loob pa rin ng kastilyo ang Dragon Ball, napilitan na pumayag si Bulma. Matapos tanggalin ang kanyang turtle shell at sando, agad na lumaki ang payat na katawan ni Master Buten. Samantala, si Yamcha at Puar ay nakatitig pa rin ng may pagkamangha. Matapos tipunin ng kanyang lakas at bigkasin ang mga salitang Kamehame Wave, nagpakawala si Master Buten ng enerhiya patungo sa kastilyo. Nang matapos ang lahat, bumalik siya sa kanyang normal na anyo, ngunit nabanggit ng lahat na bagamat patay na ang apoy, nawasak naman ang kastilyo. Gayunpaman, nahanap ni Bulma ang Dragon Ball sa mga guho. Sinabi ni Master Buten kay Goku na inabot siya ng 50 taon para maperpekto ang Kamehame Wave. Gayunpaman, nagawa ito ni Goku sa loob lamang ng 50 segundo at nawasak pa ang capsule car sa proseso. Pagkatapos, nabanggit ni Goku na hindi ito kasing lakas ng kay Master Buten. Natulala si Master Buten, ngunit matapos banggitin ni Ox King na siya ay apo ni Lolo Gohan, saglit silang nag-usap tungkol sa kanya. Nang makita ni Bulma na sinira ni Goku ang kotse ay nagalit siya, ngunit inalok sila ni Ox King ng isang hovercar na magagamit bilang gantimpala sa magandang trabaho.
Gayunpaman, bago umalis sina Goku, Bulma at Ulang, ipinaalala ni Master Buten kay Bulma ang tungkol sa kanilang kasunduan. Mabilis na hinila ni Bulma si Ulang sa isang tabi at hiniling na siya ang pumalit sa kanya sa date kasama si Buten. Sa una ay tumanggi si Ulang ngunit matapos pilitin ni Bulma, pumayag din ito. Naganyong isang pandak at matabang bersyon ni Bulma si Ulang na ikinainis ni Bulma. Nagbago siya sa isang eksaktong bersyon ni Bulma at nakipag-date kay Master Buten. Sa date na ito, na isa lamang palang paglalakad, ipinakita ni Ulang na nag-anyong Bulma ang kanyang dibdib kay Buten, na lubos na ikinagulat ng Master at epektibong tumapos sa date. Habang nanunood mula sa malayo, hindi makapaniwala ang totoong Bulma na ginawa ni Ulang ang ganoong bagay. Nag-usap sandali sina Goku at Chi-Chi at parehong nagtanong kung muli pa ba nilang iisipin ang isa't isa. Sa huli, umalis na ang grupo at sumunod naman sina Yamcha at Puar sakay ng kanilang sariling aircar. Nagtatalo sina Ulang at Bulma, habang sina Yamcha at Puar naman ay palihim na nakasunod sa kanila. Huminto sina Goku, Bulma at Ulang sa isang bayan para magpakarga ng gasolina sa kanilang hovercar, habang si Bulma naman ay umalis para mamili. Samantala, ang mga tao sa bayan ay tila takot kay Bulma. Ibinigay ng may-ari ng gasolinahan ng gasolina ng libre dahil mukhang natatakot din siya kay Bulma. Nakahanap si Bulma ng isang tindahan na nagbebenta ng mga dino capsule at nagawa niyang makakuha ng halagang $100 ng mga ito ng libre dahil natatakot sa kanya ang tindero. Pagkatapos, pumasok siya sa isang tindahan ng damit at bumili ng mga bagong damit habang suot pa rin ang kanyang bunny ears. Tinanggal niya ito na labis na ikinagulat ng tindero. Tinanong ng tindero kung kabilang ba siya sa rabbit mob at sumagot siya ng hindi at hindi niya nga alam kung sino ang mga ito. Dahil sa galit, pinalayas ng tindero si Bulma sa tindahan sa pag-aakalang niloko siya nito. Biglang tila wala nang natatakot kay Bulma o kahit pumapansin sa kanyang presensya. Samantala, dalawang armadong lalaki na nakasuot ng tenga ng kuneho ang pumasok sa bayan at nagsimulang manggulo, kaya natakot ang mga tao para sa kanilang kaligtasan. Tinatawag ng dalawang lalaki ang kanilang sarili na The Rabbits. Agad nilang napansin si Bulma at sinimulang pormahan ito dahil isa itong bagong chick sa bayan, ngunit tinanggihan sila nito. Nilabanan ni Goku ang mga lalaki at madali niya silang natalo. Pagkatapos, tinawag ng dalawang kupal ang kanilang boss para papuntahin sa bayan na nagdulot ng malawakang panik sa mga tao. Ang kanilang pinuno pala ay isang higanting kuneho na nagngangalang Monster Carrot. Samantala, mula sa di kalayuan, pilit inaalala ni Yamcha ang isang bagay tungkol sa halimaw na kuneho. Nag-alok si Monster Carrot ng pakikipagbati at inalok si Bulma na makipagkamay. Biglang naalala ni Yamcha na ang paghawak ng kuneho ang kanyang sandata. Tinampal ni Bulma ang kamay nito at siya ay naging isang karot. Naghahanda na si Goku na umatake, ngunit nagbanta si Monster Carrot na kakainin niya ang naging karot na si Bulma kung susubukan niyang lumaban. Sumuko si Goku at si Ulang naman ay tumakas sakay ng hovercar. Pagkatapos, pinagtulungang bugbugin ng mga rabbit si Goku. Inutusan ni Yamcha si Puar na mag-anyong ibon at agawin ng karot na si Bulma mula kay Monster Carrot, habang si Yamcha naman ay pinabagsak ang mga tauhan nito. Pagkatapos ay inutusan ni Yamcha si Goku na gamitin ang kanyang power pole para talunin si Monster Carrot upang hindi na niya kailangang hawakan ito. Samantala, hinahabol ni Monster Carrot si Puar. Bumangga si Puar sa isang poste at bumagsak sa lupa at nabitawan ng karot na si Bulma. Sabay-sabay na tumalon sina Goku, Yamcha at Monster Carrot para makuha ang karot, ngunit ginamit ni Goku ang kanyang power pole upang sundutin ang karot palayo. Naiwasan ni Goku at Yamcha na mahawakan si Monster Carrot at nanatiling ligtas si Bulma. Napansin ni Monster Carrot si Puar at nagbanta na gagawing karot din ito, ngunit si Puar ay nag-transform bilang si Monster Carrot at nagbanta ring hahawakan siya. Ginamit naman ni Goku ang kanyang power pole para paluin si Monster Carrot at nagbanta na uulitin ito kung hindi niya ibabalik sa normal si Bulma. Sumunod si Monster Carrot sa utos at si Bulma ay bumalik sa dati. Samantala, sina Yamcha at Puar ay tumakas na sa eksena. Sinabi ni Yamcha na mas madaling kasama si Bulma noong isa pa siyang karot. Kalaunan, bumalik si Ulang sa bayan at sinermonan nito ni Bulma dahil sa kanyang pagtakas. Nagkomento rin si Ulang na mas mabait si Bulma noong isa pa siyang karot na lalong ikinagalit ni Bulma. Habang nakatali ang mga rabbits, ginamit ni Goku ang kanyang power pole upang dalhin sila sa buwan. Pagbalik ni Goku sa Earth, ipinaliwanag niya na kung ang grupo ni na Monster Carrot ay gagawa ng mga kakanin para sa lahat ng bata sa buong mundo sa loob ng isang taon, aakyatin niya sila sa buwan at ibababa pabalik sa Earth. Treats? What? Don't you like marshmallows? Habang sakay ng kanilang hovercar sina Ulang, Bulma at Goku at papalapit na sa huling Dragon Ball, tinanong ni Ulang si Bulma tungkol sa kanyang hihilingin. Inihayag ni Bulma kay Ulang na plano niyang humiling ng isang nobyo gamit ang mga Dragon Ball.
Ikinainis ito ni Ulang, hindi siya makapaniwala na isinugal niya ang kanyang buhay para lang magkaroon si Bulma ng nobyo. Iminungkahi ni Ulang na humiling na lang sila ng kayamanan o kahit anong makakabuti sa kanilang lahat. Sa likuran nila, sina Yamcha at Puar ay patuloy pa ring nakasunod, habang si Yamcha ay nasasabik na malapit na siyang makahiling. Samantala sa kastilyo ni Pilaf, pinagbantaan ni Emperor Pilaf si Mai na ayusin kaagad ang kanyang Dragon Ball Raider kung hindi ay ipapakain siya sa mga buwaya. Si Mai ay lumandi at nakipag-usap tungkol sa pagkain kay Pilaf upang iligaw ang kanyang atensyon, para bigyan siya ng mas maraming oras na ayusin ang radar. Na-detect niya ang isang Dragon Ball sa kastilyo at sinundan ni Shu ang mga direksyon na ibinigay niya. Nang makita ni Shu ang Dragon Ball, pinalo siya ni Pilaf sa ulo at sinabing iyon ang Dragon Ball na hawak na nila, yung nasa likuran lang nila. Pagkatapos, isang robot bird ang nagbigay alam kay Pilaf na ang natitirang 6 na Dragon Ball ay papunta na sa kanyang kinaroroonan, at ipinadala niya sina Shu at Mai upang kunin ang mga ito. Habang sina Goku, Bulma at Ulang ay tumatawid pa rin sa Diablo Desert, si Mai, na nakatayo sa ibabaw ng isang kabute ay nagsabi kay Shu sa pamamagitan ng radyo na papunta na sila sa kanyang direksyon. Itinigil ni Ulang ang hovercar at sinabihan si Bulma na palitan ang kanyang hihilingin, na humantong sa isa na namang pagtatalo. Si Shu, na nasa loob ng isang Pilaf machine, ay sinira ang hovercar at ninakaw ang lalagyan ni Bulma, na naglalaman ng lahat ng Dragon Ball at ng kanyang mga Dino Cap. Matapos bumalik ni Shu at Mai sa kastilyo ni Pilaf, umalis si Goku ng mag-isa upang hanapin ang mga Dragon Ball, ngunit nakita niya ang robot suit na ginamit ni Shu sa gitna ng disyerto. Inakala ni Goku na tao ito at inatake ito. Bagsak ang robot, kaya ipinagpalagay niyang patay na ito at bumalik na siya para samahan muli sina Bulma at Ulang. Nang malaman ni Bulma na hindi nakuha ni Goku ang mga Dragon Ball, labis siyang nalungkot at umiyak. Pinasigla ni Goku si Bulma sa pagsasabing hindi naman nakuha ang kanyang Dragon Ball na daladala niya. Si Yamcha naman ay gumawa ng isang matapang na desisyon at inalok sila Goku ng libreng sakay patungo sa mga Dragon Ball. Habang nasa daan, sinabihan ni Bulma si Yamcha na ipikit ang kanyang mga mata, na ikinalito at ikinatakot nito dahil inakala niyang baka gusto siyang halikan ni Bulma. Gayunpaman, gusto lang ni Bulma na tingnan ang kanyang Dragon Radar upang matiyak na nasa tamang landas sila. Matapos gawin ito, sinabi ni Bulma kay Yamcha na maaari na niyang buksan ang kanyang mga mata, mukhang nadismaya si Yamcha dahil walang nangyari kaya nilandi na lang ito ni Bulma. Samantala, tuwang-tuwa na sana si Emperor Pilaf pero nadiskubre nila na kulang pa rin pala sila ng isang Dragon Ball. Sobrang nagalit si Pilaf pero nang makita nito sa radar ang papalapit na sila Goku na dala ang isang Dragon Ball, muli itong natuwa at nagpa siya na ilagay ang grupo sa isang bitag. Nagsimulang pumasok sa kastilyo ni Pilaf ang grupo ni Goku at natakot silang lahat ng mga paniki. Maya-maya pa ay may mga haligi na biglang lumabas mula sa lupa at pader. Nadala ng isang haligi si Bulma pero buti na lang ay nailigtas ito ni Yamcha. Dahil nabigo ang unang bitag, naglagay na lang si Emperor Pilaf ng pader sa paligid para maikulong ang grupo ni Goku. Ang grupo ni Goku ay nakakulong na sa kastilyo ni Emperor Pilaf. Hawak na ni Emperor Pilaf ang 6 sa 7 mga Dragon Ball. Dahil hindi niya alam na si Goku ang may hawak ng 4-star Dragon Ball, inutusan ni Emperor Pilaf sina Mai at Shu na hanapin ang ika-7 bola sa hovercar ng Dragon Team. Habang sinusubukang suntukin ni Goku at Yamcha ang pader para makalabas sa kanilang kulungan, nalaman nilang pinapanood pala sila, nang walang iba kundi si Emperor Pilaf mismo. Inasar naman ni Bulma si Emperor Pilaf kaya dinakma siya ng isa sa mga mechanical na kamay nito. Ganun pa man, for the Pakyo pa rin si Bulma kaya nagdesisyon si Emperor Pilaf na bigyan si Bulma ng tinatawag na the treatment. Kinabahan ng lahat at natakot, pero bibigyan lang pala ni Emperor Pilaf ng flying kiss si Bulma. Tinawanan siya ni Bulma kaya ibinalik na ito ni Emperor Pilaf sa kulungan kasama ang iba. Nagpa siya si Emperor Pilaf na bigyan ng gas yellow number 3 ang grupo para patulugin. Pagkatapos, pumasok siya sa kanilang kulungan at naging biktima ng sarili niyang plano. Pumasok si Mai at Shu na may suot na gas mask at kinapkapan si Goku para sa huling Dragon Ball. Hindi nagtagal matapos nilang makuha ang Dragon Ball, nagising si Emperor Pilaf at tuwang-tuwa ito nang makita ang kompletong mga Dragon Ball. Sa kulungan, nagising na rin si Bulma at nagpanik ito nang makita na wala na ang Dragon Ball ni Goku. Ginising ni Bulma ang iba at labis na umiyak. Ganun pa man, dahil sa kawalang ingat ni Mai at Shu, naiwan nilang bukas ang pinto ng kulungan, na nagbigay daan sa Dragon Team na makatakas. Di nagtagal, nakasalubong ng Dragon Team sina Emperor Pilaf na palabas na sana para tawagin si Shenron. Sinimulan nilang habulin sina Emperor Pilaf, ngunit napunta sila sa isang higanteng pinball machine. Tumakbo sila ng tumakbo para takasan ng dambuhalang bola. Sa huli ay bumalik din sila sa parehong lugar kung saan sila nagsimula.
Ginamit ni Goku ang Kamehame Wave sa pader, ngunit nakagawa lang siya ng maliit na butas na sapat para si Ulang at Puar ay mag-anyong paniki at makalipad palabas na siya nga nilang ginawa. Samantala, natawag na ni Emperor Pilaf si Shenron. Pagkatapos tawagin, ang Eternal Dragon na si Shenron ay naghihintay na ngayon ng kahilingan. Masyadong kinakabahan si Emperor Pilaf sa harap ng dragon para sabihin ang kanyang hiling na maging pinuno ng mundo. Nagmamadaling lumapit si Ulang sa Eternal Dragon at humiling ng pinakakomportableng pares ng underwear sa buong mundo para pigilan ang hiling ni Pilaf sa huling sandali. Ang mga Dragon Ball ay naging bato at kumalat sa buong mundo, at hindi mahahanap sa loob ng isang taon. Ikinainis ito ni Goku dahil nawala na ngayon ang pinakamamahal niyang alaala mula sa kanyang lolo. Isang galit na Pilaf ang nag-utos sa kanyang mga alagad na patayin sina Goku at ang kanyang mga kaibigan, at tumawag si Shu ng mga asong pulis para atakihin sila. Pinilit ni Yamcha si Goku na makipaglaban sa mga aso kahit pa naubusan na ito ng lakas dahil sa paggamit ng Kamehame Wave. Maya-maya pa ay tuluyan ang naubos ang lakas ni Goku, at ginamit itong pagkakataon ni Shu at Mai para dakpin sila. Napunta ang grupo sa isa na namang kulungan, sa pagkakataong ito ay gawa ito sa 3 talampakang kapal ng bakal para pigilan ang anumang plano ng pagtakas. Plano ni Emperor Pilaf na ihawin sila sa umaga gamit ang araw. Kabilugan ng buwan noon, at sinabi ni Goku sa kanila na may isang nakakatakot na halimaw na lumalabas kapag kabilugan ng buwan, at minsan na nitong nayurakan ang kanyang lolo Gohan. Sinabi rin ni Goku na hindi niya nakita ang halimaw dahil natutulog siya nang mangyari ang insidente, at ang huling natatandaan niya lamang noon ay pinagsabihan siya ng kanyang lolo na huwag na muling tumitig sa buwan pero hindi nito sinabi sa kanya ang dahilan. Bagamat hindi sigurado ang iba, sinabihan nila si Goku na huwag tumingin sa buwan, ngunit agad siyang tumitig dito. Sa una, tila walang problema, ngunit ilang sandali ang lumipas ay biglang unti-unting nagbagong anyo si Goku. Naging isang makapangyarihang halimaw si Goku at nasira nito ang kanilang matibay na kulungan. Si Goku, na naging isang Great Ape matapos tumingin sa kabilugan ng buwan, ay nakawala mula sa selda ni Emperor Pilaf at sinimulang wasakin ang kastilyo ni Pilaf. Nagising sina Pilaf, Shu at Mai, na pawang natutulog, at napagtanto nilang may sumisira sa kanilang kastilyo. Nagalit si Pilaf at inutusan sina Shu at Mai na gawan ito ng paraan. Nakapantulog lamang sina Shu at Mai at wala silang nagawa kundi ibato ang mga bagay na nasa silid tulugan sa higanteng unggoy, tulad ng mga unan at tsinelas, pero syempre, wala itong epekto sa halimaw. Nagpatuloy ang unggoy sa pagwasak ng kastilyo at hinabol ang tatlo. Tumungo sila sa isang eroplano kung saan sila tumakas mula sa kastilyo. Sinusubukan din ni Yamcha, Ulang, Puar at Bulma na tumakas mula sa kastilyo, ngunit natapilok si Bulma at naspray ng kanyang bukong-bukong. Dahil hindi sapat ang lakas ni Ulang at Puar para tulungan siyang tumayo, kinailangang malagpasan ni Yamcha ang kanyang takot sa mga babae at tinulungan si Bulma na makapunta sa ligtas na lugar, labis itong ipinagpasalamat ni Bulma. Samantala, si Pilaf na galit sa pagkawasak ng kanyang kastilyo, inutusan si Mai na ibalik ang eroplano. Sinimulang barilin ng kanilang eroplano si Goku ngunit tila wala itong epekto sa kanya. Naglabas ang eroplano ng isang heat-seeking missile at pinatumba ang Great Ape na si Goku. Akala ng lahat ay patay na talaga si Goku, at nagsimulang magtatalon si Pilaf sa ibabaw ng buntot nito. Napansin ni Shu at Mai na nagsisimulang gumalaw ang mga kamay ng unggoy at sila ay natakot. Nagising ang Great Ape na si Goku at hinabol si Emperor Pilaf at ang kanyang dalawang alagad na tumakbo pabalik sa kanilang eroplano para subukang tumakas. Lumipad sila palayo ngunit binato ni Goku ng tore ang eroplano na naging sanhi ng pagbagsak nito. Natagpuan ni Yamcha si Bulma na naipit sa ilalim ng isa pang tore ng kastilyo ni Pilaf. Binuhat ni Yamcha ang tore para makalabas si Bulma ngunit muli silang hinabol ni Goku at nakuha nito si Bulma. Nabanggit ni Puar na ang kahinaan ni Goku ay ang kanyang buntot, kaya ginamit ni Yamcha ang kanyang kapangyarihan ng Wolf Fang Fist para sirain ang bahagi ng kastilyo at gumawa ng espada mula sa bato, at sinubukan niyang putulin ang buntot ni Goku. Gayunpaman, wala itong epekto, at nadurog ang espada dahil hindi sapat ang talim nito para maputol ang buntot. Hinawakan ni Yamcha ang buntot ni Goku katulong si Ulang, habang si Puar ay naging isang pares ng gunting at pinutol ito. Nabitawan ni Goku si Bulma at lumiit siya pabalik sa kanyang normal na anyo, kung saan siya ay hubad at walang malay. Nalungkot si Pilaf dahil sa kanyang kastilyo, at inutusan niya sina Mai at Shu na barilin silang lahat. Ngunit tumakbo si Pilaf sa kabilang direksyon, at nang makita ito ni Shu at Mai, nagpa siya silang tumakas na rin kasama si Pilaf. Kinaumagahan, walang naaalala si Goku tungkol sa kanyang pagbabagong anyo noong nakaraang gabi, kaya nagkasundo ang grupo na huwag sabihin sa kanya ang tungkol dito at ang katotohanan na marahil siya ang halimaw na pumatay sa kanyang lolo Gohan.
Nalaman ni Goku na wala na ang kanyang buntot at inakala niyang tumakas ito, at binigyan siya ng pantalon ni Ulang para may maisuot. Pagkatapos, bumalik si Goku sa mga guho ng kastilyo ni Pilaf para kunin ang kanyang power pole. Naiinis si Bulma dahil hindi siya nakakuha ng nobyo at naiinis si Yamcha dahil mananatili pa rin siyang mahiyain sa mga babae sa loob ng isa pang taon, ngunit nagkatinginan sila at masayang nagpa siya na maging magnobyo at magnobya. Nang bumalik si Goku, ibinigay ni Bulma sa kanya ang kanyang Dragon Raider para makuha niya ang Dragon Ball ng kanyang lolo pagkalipas ng isang taon kapag bumalik na ang mga ito sa normal. Nagpa siya na silang maghiwa-hiwalay, plano ni na Bulma at Yamcha na bumalik sa lungsod kasama sina Puar at Ulang. Naglabas si Yamcha ng isang jet capsule at lumipad kasama ang iba. Sumakay naman si Goku sa kanyang Quinton Cloud at nagsimulang tumungo sa isla ni Master Buten para magsanay, habang nagbababay kina Bulma, Yamcha, Ulang at Puar. Nakasakay si Goku sa Quinton Cloud at naglalakbay patungo sa Kami House para makatanggap ng pagsasanay mula kay Master Buten. Sa ibang lugar, bumagsak ang sasakyang panghimpapawid ni Yamcha sa isang masukal na gubat. Tumalon sina Bulma, Yamcha, Ulang at Puar bago ang pagbagsak at hindi sila nasaktan. Kaso ngayon ay naipit sila sa gitna ng masukal na gubat. Matapos makakita si Bulma ng isang malaking lumilipad na halimaw, hinawakan niya si Yamcha at nagsimulang tumakbo, at sumunod naman sina Puar at Ulang. Sa isa pang bahagi ng gubat, isang maliit na batang lalaki ang naglalakbay sa gubat, ngunit saan kaya siya patungo? Samantala, nagpatuloy si Goku sa paglalakbay sakay ng Quinton Cloud patungo sa Kami House, at nagpakasaya siya habang nasa daan. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa bahay ni Buten. Sa hindi malamang dahilan, hindi binubuksan ni Master Buten ang kanyang pinto. Tumalon si Goku sa bintana at nakita si Master Buten na nanonood ng isang exercise video at tila nabibighani siya rito. Hindi makuha ni Goku ang atensyon ni Master Buten, kaya sumigaw na lang siya sa tenga nito. Ipinaliwanag ni Goku na naroon siya para magsanay, ngunit gutom siya at kailangan ng pagkain. Itinuro ni Master Buten ang kusina at sinabihan si Goku na kumuha ng kahit anong gusto niya mula sa refrigerator. Kinain naman ni Goku ang lahat ng nasa loob ng ref. Samantala, sina Bulma at ang iba pa ay naglalakad sa isang mainit na disyerto at nalaman nilang patimog sila, gayong dapat ay pahilaga sila. Akala ni Bulma ay nakakita siya ng sandstorm, ngunit ito pala ay ang parehong maliit na batang kalbo mula sa gubat na ang pagtakbo ay nagdudulot ng pag-ihip ng buhangin. Balik sa Kami House, sinabi ni Goku kay Master Buten na handa na siyang magsanay. Sinabi ni Master Buten kay Goku na hanapan muna siya ng isang dalaga. Naisip ni Goku na kakaiba ito, ngunit pumayag siya. Matapos ibigay ni Master Buten ang kanyang mga tagubilin, napansin niya na wala na ang buntot ni Goku. Sinabi ni Goku kay Master Buten na nabagot lang siguro ang kanyang buntot kaya umalis. Pagkatapos nun ay umalis na siya para maghanap ng babae. Naghanda naman si Master Buten para sa date sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang pinakamagandang damit. Pagkatapos ay naiinip siyang naghintay sa pagbabalik ni Goku. Dumating si Goku ngunit ang dinala niya ay isang napakalaking pangit na babae. Samantala, ang maliit na batang lalaki ay naglalakbay na ngayon sakay ng bangka patawid ng karagatan. Balik sa Kami House, ipinakita ni Master Buten kay Goku ang tipo ng babae na gusto niya. Naunawaan ito ni Goku at umalis para hanapin ang tipo ni Master Buten. Bumalik kaagad si Goku na may kasamang magandang babae. Inutusan ni Master Buten si Goku na hilingin sa babae na samahan siyang maglakad. Pumayag si Goku at bumalik kaagad para sabihin kay Master Buten na ayaw nitong maglakad, sa halip ay gusto nitong lumangoy, na labis namang nagpasabik kay Master Buten. Tumakbo siya para makilala ito, ngunit natuklasan niyang isa pala itong sirena. Dahil dito, inalok na lang ni Master Buten ang sirena na pag-aralan nila ang katawan ng isa't isa, ngunit sinuntok siya sa mata ng sirena, na lumangoy palayo. Sinabi ni Buten kay Goku na maghanap ng isa pang dalaga na katulad ng huli, ngunit walang palikpik. Biglang dumating ang maliit na batang kalbo sa Kami House. Tumalon siya mula sa kanyang bangka patungo sa isla ni Master Buten, at una ang ulo na bumagsak sa buhangin. Tinulungan siya ni Goku na tumayo. Sinabi ng bata kay Master Buten na ang pangalan niya ay Krillin at pumunta siya doon para magsanay kay Master Buten. Sinabi ni Master Buten kay Krillin na hindi lahat ng dumarating sa kanyang pintuan ay tinatanggap niya at tinanggihan siya. Nakumbinsi siya ni Krillin gamit ang isang bastos na magazine. Sinabi ni Master Buten kay Krillin na tulungan si Goku na hanapan siya ng isang dalaga at pagkatapos ay pareho silang makakatanggap ng pagsasanay. Sinubukan ni Krillin na tumalon sa Quinton Cloud, ngunit tumagos lamang siya rito. Sinabi ni Master Buten kay Krillin na tanging ang mga taong may dalisay na puso lamang ang maaaring makasakay sa ulap. Dahil sa konsensya, inamin ni Krillin na mayroon pa siyang dalang malalaswang magazine para kay Master Buten at ibinigay ang lahat ng ito sa kanya, na labis namang ikinatuwa ni Master Buten.
Sina Goku at Krillin ay naglalakbay sakay ng Flying Nimbus upang maghanap ng babae para kay Master Buten. Samantala, sa isang western salon, isang inosenteng babae ang pumasok dito at umupo. Habang isang malaking cowboy ang nag-aantay sa isang babaeng nagngangalang Launch na kilala bilang kilabot na magnanakaw. Hindi tumutugma ang itsura ng mabait at inosenteng babae, ngunit bigla siyang bumahing. Ang kanyang pagbahing ay naging sanhi upang maging blonde ang kanyang buhok at siya ay nagbago at naging ang kilalang kilabot na si Launch, ang babaeng hinihintay ng malaking cowboy. Nagulat ang cowboy at naghandang lumaban, ngunit madali siyang natalo ni Launch. Tinalo ni Launch ang lahat sa salon at umalis patungo sa riles ng tren. Doon, ay inatake niya ang isang tren at nagnakaw ng pera mula sa isa sa mga bagon. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas. Hinabol siya ng mga pulis at pinaputukan, ngunit palpak ang kanilang mga asinta. Naghagis si Launch ng granada na nagpasabog sa isa sa mga kotse ng pulis. Naghanda si Launch na barilin ang kotse ng pulis, ngunit sa mismong sandaling iyon, siya ay bumahing. Bumalik siya sa pagiging mabait at inosenteng babae. Lumabas ang mga pulis sa kanilang kotse upang arestuhin si Launch. Nagkataon naman, sina Goku at Krillin ay napadpad sa disyerto sa paghahanap ng babae para kay Master Buten. Narinig ni Goku ang inosenteng babae na humihingi ng tulong at pinuntahan niya ito para tingnan. Pagdating nila, madaling tinalo ni Goku ang dalawang pulis. Pagkatapos ng pagligtas, nagpa siya sina Goku at Krillin na siya na ang dadalhin nila para kay Master Buten at ang tatlo ay bumalik sa Kami House. Pagdating sa Kami House, tinawag ni Goku si Master Buten mula sa banyo upang ipakilala si Launch. Natulala si Master Buten nang makita si Launch pagkatapos ay hiniling niya kay Launch na isuot ang Master Buten training armor na sa katotohanan ay ordinaryong malaswang kasuotan lamang. Nagsimulang magbihis si Launch sa labas para isuot ang armor ngunit, bago pa niya magawa, iminungkahi ni Krillin na sa loob na lang siya magbihis, na ikinainis ni Buten. Sinabihan ni Master Buten sina Goku at Krillin na magsuot din ng armor, para hindi siya mahalatang malibog. Maya-maya pa ay lumabas si Launch mula sa bahay, suot ang armor. Kaso may biglang dumating na bubuyog at naging dahilan ito upang muling mabahing si Launch at bumalik sa masamang anyo. Pagkatapos ay pinaputukan niya ng kanyang machine gun sina Master Buten, Krillin, at Goku. Sa kabutihang palad para sa kanila, bumahing muli si Launch na nagpabalik sa kanya sa kanyang mabait at inosenteng anyo. Nagsimula ang lahat sa paglalagay ni Master Buten ng Kami House sa isang capsule. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang capsule na naglalaman ng isang hovercraft. Sumunod, sina Launch, Krillin, Goku, at Master Buten ay umalis sakay ng hovercraft patungo sa isang mas malaking isla na mas angkop para sa pagsasanay. Mabilis silang nakarating sa isang bagong isla at binuksan ni Master Buten ang capsule na naglalaman ng Kami House. Nagpa siya si Launch na pumasok sa bahay upang magluto habang sina Master Buten, Krillin, at Goku ay nanatili sa labas. Tinanong ni Buten si Krillin kung mayroon na siyang dating pagsasanay. Sinabi ni Krillin na mayroon siyang 8 taong pagsasanay mula sa Oran Temple. Natuwa si Master Buten at sinabi sa dalawang trainees na aalamin niya ang kanilang kasalukuyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtingin kung gaano sila kabilis sa 100-meter dash. Naunang tumakbo si Krillin at nakapagtala ng oras na 10.4 seconds. Sumunod si Goku at nagsimula ng napakabilis, ngunit nagkaproblema siya sa kanyang sapatos. Nakapagtala siya ng 11 segundo. Nagtanong si Goku kung maaari siyang tumakbo muli gamit ang ibang sapatos dahil sira na ang sa kanya. Pumayag si Master Buten at muling tumakbo si Goku, ngayon ay may bago ng sapatos. Nagawa ni Goku na makapagtala ng oras na 8.5 segundo. Ibinigay naman ni Master Buten kay Krillin ang kanyang stopwatch at sinabing siya naman ang susubok at tinakbo niya ang 100 meters sa loob ng 5.6 segundo at natigilan sina Krillin at Goku. Inutusan ni Master Buten si Goku na kumuha ng brewski beer. Hindi ito naintindihan ni Goku, kaya si Krillin na ang pumasok sa Kami House para kumuha. Sa loob, aksidente siyang nakapagdala ng alikabok na nagpabahing kay Launch. Hinabol ni Launch si Krillin gamit ang isang malaking kutsilyo. Inurasan ni Master Buten si Krillin habang hinahabol at na lamang tumakbo siya ng 8.8 segundo na mas mabilis pa kaysa sa nauna niyang oras. Muling bumahing si Launch at dahil dito, naihagis niya ang kutsilyo sa hangin at bumagsak ito mismo sa harap ng natatakot na si Krillin. Inutusan ni Master Buten sina Goku at Krillin na pumunta sa gubat. Sinabi ni Master Buten kina Goku at Krillin na bibigyan niya sila ng isa pang pagsubok bago maghapunan. Pumulot siya ng bato at isinulat dito ang simbolo ng kanyang turtle skull at ipinakita ito sa kanila. Pagkatapos ay inihagis ni Master Buten ang bato sa malalim na gubat sa ibaba. Ipinaliwanag niya na kung sino man sa kanila ang makakakuha ng bato ang siyang makakakain ng hapunan. Gayunpaman, kung wala sa kanila ang makakakuha nito sa loob ng 30 minuto, pareho silang walang hapunan. Tumalon si Goku mula sa bangin patungo sa gubat.
Kumapit siya sa isang sanga habang pababa, ngunit nabali ito at lumagapak siya sa lupa. Tumayo siya muli at naghandang hanapin ang bato. Samantala, si Krillin ay naghahanap ng ibang daan pababa sa gubat. Napagtanto niya na malamang ay hindi niya mahahanap ang bato sa ganoong kalaking gubat, lalo na't naghahanap din si Goku. Nag-isip siya ng ibang paraan para makakain ng hapunan at pumulot ng bato, kumuha ng panulat mula sa isa sa mga taga-nayon, at isinulat ang simbolo ni Master Buten sa bato. Dumating si Krillin sa Kami House at ipinakita kay Master Buten ang bato. Sinuri ni Master Buten ang bato at ibinato ito sa ulo ni Krillin, sinabing hindi iyon ang kanyang sulat kamay at inutusan si Krillin na hanapin ang totoong bato. Kalaunan, habang naghahanap sa gubat, narinig ni Krillin ang boses ni Goku. Naabutan niya ito at nakitang nahanap na ni Goku ang bato. Nagtanong si Krillin kung maaari niyang makita ang bato at ibinigay naman ito ni Goku. Pero biglang tumakbo si Krillin palayo dala ang bato at hinabol siya ni Goku sa gubat. Tumawid sila pareho sa isang tulay at pagdating ni Krillin sa kabilang panig, pinutol niya ang mga lubid ng tulay na nagpahulog kay Goku sa ilog sa ibaba. Gayunpaman, mabilis na nakabangon si Goku at hinabol pa si Krillin. Nagmungkahi si Krillin na maglaban sila para sa bato. Nanalo si Goku sa laban at sinabihan si Krillin na ibigay sa kanya ang bato. Pero biglang hinagis ni Krillin ang bato at hinabol ito ni Goku sa pag-aakalang iyon ang totoong bato. Ngayong hawak na ni Krillin ang totoong bato, bumalik na siya sa Kami House. Sa Kami House, sinang-ayunan ni Master Buten na nahanap ni Krillin ang tamang bato. Di nagtagal, sa hapagkainan, kumakain sina Krillin at Master Buten ng pagkaing inihanda ni Launch, habang si Goku ay gutom na nanunood. Tinanong ni Master Buten si Launch kung anong uri ng isda ang nasa sabaw, at sinabi ni Launch na ito ay pufferfish. Agad na sumama ang pakiramdam ni Krillin, Master Buten, at Launch, dahil ang pufferfish ay nakakalason. Kinabukasan, gustong magsanay ni Goku, ngunit sinabi ni Master Buten na sa susunod na araw na sila magsisimula dahil masama pa rin ang pakiramdam nila ni Krillin dahil sa epekto ng pufferfish. Matutulog na sina Goku at Krillin, pareho silang sabik para sa pagsasanay kinabukasan. Makakatabi ni Goku sa pagtulog si Launch habang sina Krillin at Master Buten ay sa ibaba matutulog. Kinabukasan, ginising ni Master Buten si Krillin at pagkatapos ay pinuntahan si Goku para gisingin para sa pagsasanay, ngunit nakita niya si Launch sa kanyang masamang anyo. Sinubukan niyang gisingin si Goku gamit ang Wallace Tingting, pero sa halip ay si Launch ang nagising. Nakita ni Launch si Goku nakatabi niya sa kama at siya ay nagalit. Naglabas siya ng machine gun at pinagbabaril sina Goku at Buten. Sa wakas, nagalit na rin si Goku, binigyan si Launch ng isang mabilis na sipa at pinatumba ito. Sinimula ni Master Buten na suriin kung ayos pa ba si Launch, pero ang totoo ay for the manyak lang ito, dahil nakita niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon na mangbastos ngunit siya ay napigilan ng igiit ni Goku na simulan na nila ang pagsasanay. Sinimulan na nila ang pagsasanay, dito ay dinala ni Master Buten ang dalawang bata upang kumuha ng ilang bote ng gatas mula sa maglaleche sa kalapit na nayon. Kailangan nilang ihatid ang gatas sa lahat ng tao sa isla bago mag-almusal. Pagkatapos ng isang nakakapagod na pagtakbo sa umaga at pazigsag na pagdaan sa pagitan ng mahabang hanay ng mga puno na sinubukang pangmandaya ni Krillin, sa wakas ay nakarating sila sa isang bahay, bagamat ito ay nasa itaas ng isang napakahabang hagdanan, na lubos na nagpahirap kina Goku at Krillin sa kanilang pag-akyat. Nag-deliver sina Goku at Krillin sa isang malaking bundok. Nang magsimulang makaramdam ng pagod si Goku, sinabi sa kanya ni Buten kung paano ang yumaong lolo ni Goku ay dumaan din sa parehong pagsasanay at hindi kailanman nagreklamo. Dahil sa nalaman ay mabilis na umakyat ng hagdan si Goku, sabik at lubos na na-motivate sa pag-iisip na ginawa rin ng kanyang lolo ang parehong ehersisyo maraming taon na ang nakalilipas. Hirap namang umakyat si Krillin dahil pagod na siya mula pa kaninang umaga. Matapos makumpleto ang bawat bahay, ipinaalam ni Buten sa kanila na tapos na ang kanilang pagsasanay sa umaga at magsisimula na ngayon ang pagsasanay bago magtanghali. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita ng iba pang mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasanay para sa paparating na World Martial Arts Tournament. Samantala, pagod na pagod sina Krillin at Goku pagkatapos ng pagsasanay sa pagde-deliver ng gatas ni Master Buten. Natutuwa si Krillin na tapos na ito, ngunit sinabi ni Master Buten sa mga bata na ang pagde-deliver ng gatas ay pagsasanay pa lang para sa umaga at oras na para sa pagsasanay bago magtanghali. Sinabi ni Master Buten kina Goku at Krillin na ang sunod nilang pagsasanay ay ang sakahin ng mga bukid sa lugar na ito, ngunit dahil ang pagsasanay na ito ay para palakasin ang kamay, kailangan itong gawin gamit lamang ang kanilang mga kamay. Sinimulan ng mga bata na hukayin ang lupa at natapos ito makalipas ang ilang oras. Maya-maya pa ay oras na para mag-almusal. Ipinagluto ni Launch ang mga bata ng isang piging sa kasamaang palad na parami ng lagay ng paminta si Krillin sa pagkain nito at naging dahilan ito upang bumahing si Launch at lumabas ang kanyang marahas na katauhan.
Nagsimula siyang magpaputok ng bala kina Goku, Krillin, at Master Buten. Nagtakbuhan palabas ng Kami House ang tatlo. Naisip ni Master Buten na magandang ideya kung sa labas na lang sila kakain. Pagkatapos mag-almusal, kailangang mag-aral ng mga bata hanggang sa oras ng tanghalian. Ipinaliwanag ni Master Buten sa kanila na sayang ang malakas na katawan kung walang matalinong pag-iisip. Pagkatapos ng tanghalian, iminungkahi ni Master Buten na umidlip muna sila ng ilang oras bago ipagpatuloy ang pagsasanay. Pinag-usapan nilang tatlo ang paparating na World Martial Arts Tournament. Pagkatapos umidlip, ang mga bata ay magtatrabaho naman sa konstruksyon. Ang pagtatrabaho sa construction ay makakatulong sa kanilang mga kalamnan at balanse, at para kumita na rin sila ng kaunting pera. Sinabi ni Master Buten sa mga bata na hindi nila kailangang gamitin ang kanilang mga kamay para maghukay, ngunit bawal gumamit ng mga power tool. Kaya sina Goku at Krillin ay nagpala, nagdiskarga, at gumamit ng kariton wheelbarrow sa loob ng ilang oras. Naalala ni Krillin ang panahon noong siya ay nasa templo ng Oran at kung paano siya binubuli ng mga mas nakakatandang nagsasanay dahil siya ay pandak at mahina. Matapos itong maalala, hinampes ni Krillin ang piko ng malakas hanggang sa natanggal ang dulo nito at bumagsak mismo sa harap ng natakot na hepe ng construction. Pagkatapos ng trabaho sa construction, sinabi ni Master Buten na oras na para lumangoy. Gayunpaman, gusto ni Goku at Krillin na matuto ng martial arts. Sinabi ni Master Buten sa mga bata na tuturuan niya sila ng martial arts kapag naitulak nila ang isang malaking bato. Itinuro niya ang isang malaking bato, sinabi ni Krillin kay Master Buten na imposibleng maitulak ang ganoong kalaking bato. Sinagot ni Master Buten si Krillin sa pamamagitan ng pagtulak sa bato. Sinubukan naman ni Goku na itulak ang isang bato na may katulad na laki at nagtagumpay siya. Pagkatapos ay sinabi ni Master Buten kay Goku na nagkamali siya ng turo ng bato, kaya ipinakita ni Master Buten kina Goku at Krillin ang isang napakalaking bato. Sinabi niya sa kanila na kapag nagawa nilang itulak ang batong iyon, makakatanggap sila ng pagsasanay sa martial arts mula sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Master Buten sina Goku at Krillin na lumangoy ng 10 beses na ikot sa lawa. Gayunpaman, ang paglangoy sa lawa na ito ay hindi madali dahil may mga pating na nagpapatrolya sa lawa, pero lumangoy pa rin ang mga bata para sa kanilang buhay habang hinahabol sila ng mga pating. Pagkatapos ng mahigpit na pagsasanay na ito, ang kanilang susunod na pagsasanay ay nangangailangan na sila ay itatali sa isang puno. Ipinaliwanag ni Master Buten sa mga bata na minsan ay makukulong sila sa isang sulok at kailangang umiwas sa kalaban. Nagtanong si Goku kung ano ang kanilang iiwasan. Pagkatapos ay hinampes ni Master Buten ang isang bahay ng pukyutan at nagtago sa likod ng puno. Nagsimulang habulin ng mga bubuyog sina Goku at Krillin. Pagkatapos yun, parehong puno ng kagat ng bubuyog sina Goku at Krillin mula ulo hanggang paa. Sinabi ni Master Buten sa mga bata na tapos na ang kanilang unang araw ng pagsasanay. Nagtanong si Krillin kay Master Buten kung ang pagsasanay bukas ay magiging kasing hirap ngayon. Sumagot si Master Buten kay Krillin na mas magiging mahirap pa ito dahil ngayon ay magsusuot na ang mga bata ng 50 kilos na turtle shell talukab ng pagong sa kanilang mga likod habang ginagawa nila ang pagsasanay. Nagsimula ang kwento sa pag-e-ensayo ni Goku at Krillin. Sa paglipas ng mga araw at buwan, lalong humihirap ang kanilang pagsasanay at lalong lumalakas ang dalawa. Pagdating ng hapunan, halos ubusin ni Goku at Krillin ang lahat ng kanin. Samantala, pumunta si Master Buten sa ilalim ng mesa para pulutin ang pagkain kanyang nabitawan habang unti-unting gumagapang palapit sa mga binti ni Launch. Hindi nagtagal, nagdala si Launch ng isang napakalaking kaldero ng kanin, nabiyak ang mesa dahil sa bigat nito, at nadaganan si Master Buten. Kalaunan, tinawag ni Goku si Master Buten sa labas, doon sa malaking bato. Ipinakita ni Goku at Krillin na pareho na nilang kayang igalaw ang bato. Pagkatapos yun, sinabi ni Master Buten na ang buong sikreto sa likod ng Turtle Hermit Martial Arts ay ang kanilang pang-araw-araw na pagsasanay na routine. Pinagpatuloy nila ang pagsasanay pero gagamit na sila ng mas mabibigat na turtle shells na doble pa sa dating bigat. Samantala, sa isang liblib na gubat, si Yamcha ay nagsasanay rin ng mag-isa. Pagkatapos ng isang buwang pagsasanay, nagpasya siyang bumalik sa West City. Kinabukasan sa Western Capital City, pauwi na sina Bulma, Ulang, at Poor galing sa pamimili. Galit na galit si Bulma kay Yamcha dahil hindi man lang ito tumawag o nagparamdam mula nang umalis ito para mag-ensayo. Nahulog ni Bulma ang isang kahel sa kalsada at nang pupulutin na niya ito, muntik na siyang masagasaan ng isang truck. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Yamcha na kararating lang mula sa kanyang pagsasanay. Hindi siya agad nakilala ni Bulma dahil hindi pa ito nakakapag-ayos ng sarili sa loob ng isang buwan. Umuwi sila sa bahay ni Bulma para maglinis si Yamcha. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa isang araw na lang ang natitira bago magsimula ang World Martial Arts Tournament.
Sinabihan ni Master Buten ang dalawa na tanggalin na ang kanilang mga shell. Nang gawin nila ito, naramdaman ni Goku at Krillin na sila ay sobrang lumakas. Binigyan ni Launch ang dalawang bata ng tig-isang bagong damit. Hindi nagtagal, umalis na sina Master Buten, Krillin, at Goku papuntang paliparan. Habang nasa eroplano, tumingin si Goku sa bintana at inakalang ang mga ilaw ng syudad ay mga bituin na nasa lupa, pinaliwanag ito sa kanya ni Master Buten. Pagdating nila sa kanilang patutunguhan, dumiretso si Master Buten at ang dalawa sa Coliseum upang magpalista para sa tournament. Pagkatapos silang maipalista ni Buten, nagkita si Goku at sina Yamcha, Bulma, Puar, at Ulang. Napansin din ni Goku na iba na ang ayos ng buhok ni Yamcha nang batiin siya nito ulit. Nakapagpalista na rin pala si Yamcha para sa tournament. Pagkatapos yun, natulog sina Master Buten, Krillin, at Goku sa isang hotel. Kinabukasan, dinala ni Master Buten sina Goku at Krillin sa lugar na para lamang sa mga kalahok at binigyan niya silang dalawa ng bagong uniforme para sa martial arts. Ang unang pagsubok para sa kanila ay ang elimination round. 8 manlalaro lamang ang makakapasa sa elimination rounds upang makalaban sa mismong tournament. Sinabi ng tagapagsalita ng World Tournament sa mga manonood na tanging mga kalahok lamang ang papayagan sa loob ng bulwagan ng elimination round at ikinagalit ito ni Bulma. Sa loob ng bulwagan, ipinaliwanag ng tagapagsalita sa mga kalahok na bagamat 137 ang dumating upang sumali, 8 lamang ang makakarating sa finals na gaganapin sa Coliseum. Sa labas ng gusali, gustong makita ni Bulma kung ano ang nangyayari sa loob. Sinubukan niyang sumilip sa bintana, ngunit masyadong mataas ito para sa kanya. Pinakiusapan niya si Ulang na alalayan siyang umakyat o pumasan para makita niya ang nangyayari. Samantala, sa loob ng bulwagan, ipinagpatuloy ng tagapagsalita ang pagpapaliwanag kung paano hahatiin ang mga mandirigma sa 4 na block. Ang 2 pinakamahusay na mandirigma mula sa bawat block ang makakapasok sa tournament. Sinabi rin niya ang mga alituntunin, matatalo ang isang kalahok kung siya ay sumuko, hindi na makalaban, o napatalsik sa labas ng ring. Gayunpaman, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa kalaban. Sino mang gumawa nito ay madi-disqualify. Magkakaroon din ng 1 minutong limitasyon sa oras. Kung matapos ang laban dahil sa pagkaubos ng oras, ang mananalo ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng puntos. Dagdag pa rito, ang mga kuko ay maaari lamang gamitin sa laban kung ang mga ito ay natural. Pagkatapos ay bumunot ng palabunutan ng mga kalahok upang malaman kung saang block sila mapupunta. Nakuha ni Goku ang bilang 70 at si Krillin naman ay 73. Nangangahulugan ito na pareho silang nasa block 3. Kinabahan si Krillin dahil ayaw niyang makalaban si Goku. Sinabi ni Goku sa kanya na nasa magkabilang dulo sila ng block at hindi sila maghaharap sa elimination rounds. Nasa block 2 naman si Yamcha at natuwa rin siyang hindi niya makakalaban si Goku sa elimination rounds. Ito ay dahil gusto ni Yamcha na harapin si Goku sa mismong tournament ring kung saan mas malaki ang arena at walang limitasyon sa oras. Hindi nagtagal, pagkakataon na ni Goku na lumaban. Kalaban niya ang isang lalaki na halos 10 beses ang laki kaysa sa kanya. Nagsimula ang laban at umatake ang malaking lalaki. Pumailalim si Goku sa mga binti nito at iniwasan ang atake. Inakala ng malaking lalaki na naapakan na niya si Goku. Ipinakita ni Goku na ayos lang siya sa pamamagitan ng pagtapik sa binti ng kalaban, at ang tapik na iyon ay higit pa sa sapat upang mapatalsik ang dambuhala sa labas ng ring. Pagkatapos ng laban ni Goku, nakasalubong ni Krillin ang mga bully mula sa Oran Temple. Labis na natakot si Krillin nang malaman niyang isa sa mga bully ang makakalaban niya sa unang round. Naisip niyang umayaw na lang sa tournament, gayunpaman, binigyan ni Goku si Krillin ng motibasyon lakas ng loob para labanan ang bully. Agad namang nagsimula ang kanilang laban, umatake ang bully, ngunit umiwas si Krillin sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Pagkatapos ay sinipa niya ang bully sa tiyan, na nagpatalsik dito palabas ng bulwagan at tumama sa pader. Dahil dito, nagkaroon ng malaking butas sa pader kung saan nakapanood na sina Bulma, Puar, at Ulang sa mga nangyayari sa tournament. Samantala, tinalo rin ni Yamcha ang isang malaking mandirigma sa isang sipa lamang. Habang nagpapatuloy ang elimination rounds, mahusay ang ipinapakita ni Goku, Krillin, at Yamcha. Gayunpaman, sa isang laban, tila nabugbog ng husto si Krillin ng isa sa mga kalaban. Ngunit sa katotohanan, nagkukunwari lamang si Krillin. Dahil dito, labis na natakot ang kanyang kalaban dahil nagamit na nito ang pinakamalakas niyang atake kaya ito na ang sumuko. Kalaunan, nakarating sina Yamcha, Krillin, at Goku sa mga huling laban ng elimination round. Ang mga mananalo dito ay tutuloy na sa tournament. Nauna si Yamcha at tinalo niya ang isang lobo nang medyo madali gamit ang kanyang blinding wolf fang fist. Naging madali rin para kay Goku na ihagis ang kanyang katunggali palabas ng ring.
Si Krillin naman ay nakipaglaban sa isang oso at sinipa ito sa pagitan mismo ng mga mata na nagpabagsak sa malaking oso. Masayang-masaya sina Bulma at ang iba pa dahil silang tatlo ay nakapasok na. Bigla namang sumulpot si Master Buten at sumang-ayon sa iba kung gaano kahusay ang ginawa ng tatlo.